Umaabot sa 500 ang nababawas sa lingguhang kita ng jeepney driver na si Bien dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Malaki rin yun kasi mas lalo na sa nakikipasada. Ganito rin ang driver na si Joey. Sa buong linggong pamamasada nila, malaking bawas rin daw ang hindi nila pagbiyahe tuwing coding ng kanilang sasakyan. Kaya naman hati ang kanilang opinyon sa exemption ng mga senior citizens sa number coding. Okay lang pag para sa ikagaganda ng Baguio. Okay lang. Kahapon formal nang ipinasa sa third reading ng Sangguniang Panlungsod ng Baguio ang pag-amyenda sa number coding ordinance ng lungsod. So ang masasabi ko, tignan natin muna yung current situation ng traffic sa Baguio na although lumalawak na yung kalsada, tumadami naman yung sasakyan. So ang problem talaga sa Baguio is yung volume ng sasakyan. Nakikita nyo naman na pag nagbigay ka ng special permit sa isang grupo, magkakaroon talaga. Kaya kailangan talaga pantay-pantay lang. Pantay-pantay lang dapat ang trato. Basta pag napirma natin na mamayang hapon tapos pin-repair nila, papapirma na lang nila kay Vice Mayor sa si Mayor, pwede nang papatupad. Exempted ang mga senior citizen na drivers sa nasabing bagong ordinansa. Pero sa ngayon, pinag-aaralan pa ng Baguio City Police Office ang magiging stratehiya nila sa inaasahang karagdagang volume ng sasakyan sa lungsod. Kung maibababa yung ordinansa, pag-aralan pa namin sa mga unang araw niyan. Kung magdadagdag kami ng mga personnel, traffic personnel, o kung makakaya naman ng dati, as is pa naman yung plano. Kung magkataon, aantayin muna ng BCPO ang implementing rules and regulations ng ordinansa bago ito formal na ipatupad. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.